Kaya naman pala pinalabas kasi gagawing testigo sa laban sa mga Duterte. Panibagong ano na naman to, panibagong propaganda na naman nila to para sa mga Pilipino para mapagtakpan yung mga kapalpakan na ginagawa nila sa gobyerno. Sabi ko na nga ba sabi ko nung lumaya to talagang talagang may iba yung ihip ng hangin eh. Talagang may kutob ako na may gagawing may mga gagamitin to para sa para ipang habla, para ipang nila sa mga Duterte. Sabi na nga ba, hindi ako nagkamali. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At ito pag-usapan natin to, may panibagong na naman sila, may panibagong pakulo na naman ang mga putang ina. May panibagong pakulo na naman ang mga putang ina. Oo, may nahanap na naman kayong pakulo para siraan ng mga Duterte, ha? Oo, naku po. Hindi na ho sa amin yan eh. Gas-gas na ho sa amin yan eh. Kasi nauna sa WPH, sa West Philippine Sea. Tapos, naging pagtapos nun sa War on Drugs, sa AJK, confidential funds. Ngayon, dito naman sa na to. Nakakatawa lang yung gobyerno, yung mga convicted yung ginagawang witness, no? So, syempre, bago natin ito simulan, no, mega love shoutout dyan sa kasamahan ng tito ko na si Tito Ding Dong Guevara. Mega love shoutout dyan sa MPB Wawa Office na palaging nanonood sa ating mga videos sa ating YouTube channel, no? 'Di ba? Mas gwapo ako sa tito ko. Ay, may galang shoutout sa inyo diyan lahat, ha. Oo. Palaging nanonood diyan. So, eto na nga. May panibagong pakulo na naman ang mga putang ina. Ayun. May panibagong na naman sila, may panibagong paandar na naman ang mga buhaya. Pero yung mga karapat dapat natutukan nilang mga kaso, ayaw tutukan. Puro na lang sa mga Duterte. Nung panahon ni PRRD, si PRRD nagpapakulong ng mga drug lord, ng mga sindikato, ng mga adik, ng mga halangang bituka. Pero nung panahon na ho ni Marcos, nagpapakawala na ho siya ng mga drug lord. Nagpapakawala na po siya ng mga convicted. At yung ibang convicted, kasama niya pa. Ganun ho, no? Ganun ho kalupit sa panahon ni Marcos ngayon. Na samantalang nung panahon ni PRRD, inuubos niya nga yung mga hinayupak na yan. Pero sa panahon ni Marcos, tawag dito, pinapakawalan po halos lahat. At marami na ho, no? Marami na hong mga pinakawalan. Nandiyan sila na pulis. At etong si Kerwin Espinosa. Oo, at yung mga convicted, nandyan po, naglipa na sa gobyerno. Oy, baka nagtataka kayo, bakit wala yung mga wanted? Ha? Huwag kayong magtaka, nasa gobyerno lahat. Lahat ng mga nandiyan sa gobyerno, may mga kaso yan, ha? Hindi naman lahat, yung iba lang. Oh, baka mamaya makasuhan tayo, sabihin J. Guevara, grabe mong alipusta sa amin dito sa gobyerno. Oo, minamumunga kaming masama talaga sa taong bayan. Hindi ganon. Sadyang kayo mismo din gumagawa nun. Anak ng teteng naman kasi, ayaw nyo palang masite. Tingnan nyo, si Franz Castro, convicted yan. Ba't nandyan yan? Okay na question nyo yung pagtakbo ni Pastor, pero yung pagtakbo ni convicted Franz Castro, the child abuser, di nyo kina-question. Tapos ang nakita, anong tawag doon, mismong inamin niya sa sarili niya na addict siya, na drug lord siya, tapos pinakawalan nyo. Gago! At ngayon tumatakbo pang mayor sa kanila. Grabe na talaga.
Kaya nga may nakita akong post may nakita akong post sa Facebook na kung saan ay natatawa ho ako kasi nga eto pakita natin sa inyo. Nakakatawa lang ho itong post na to. Pero bakit ako natatawa? Dahil nagpapasalamat po ang mga ito. Tawag-tawa ko dyan. Peace on drug. Salamat. PBBM, minahal mo kaming mga adik. Di ba? Ang lupit, di ba? Minahal mo kaming mga adik. Grabe. Ang lupit, no? Sana all, no? Tingnan natin komento ng mga tao. Ano to? Oy, bakit may ano dito? Bakit may pulburong dyan, ha? Sabi dito ni Joel Ablas, mga tutut nyo, mga hayop, mamatay na kayong lahat. Mga durugista, mga debil. Hayop kayo, mga salot sa lipunan. Ubusin na kayo bago pa magkalat kayo ng lahi. Galit na galit, Ano naman to? Uy, ano yun? Ba't ba'y gumagalaw? Ba't may mga panga doon? Ayun, nasa gilid, Ano yung mga panga na yan, ha? Yung wag-wag ng ganon. Wala tayo, Perfect said. Sabi ni Ray Flores, sabi naman ni Ma'am Cora Lopez, yan ang dapat sa Luzon. Magayan kayo, zombie na. Sabi ni Alex Isobal, kaya bumalik na naman ang mga adik ngayon. Salamat BBM, diba? Hashtag, thank you. Kung may thank you, Beyonce, kung may nauuso ho ngayon na issue sa mga Hollywood star katulad nila Beyonce at ni sino ba yun yung rapper na negro na nang sisibak daw ng mga aspiring rapper, aspiring Hollywood star. Dito naman is thank you, kung sa kanila is thank you Beyonce, dito naman sa Pilipinas is thank you Marcos. From Addictus. Grabe to, gano'n mo, no? Lantaran na peace on drug. Salamat PBB, minahal mo kaming mga adik. Si Raulo din yung naka-invento, naka-isip nito Si Raulo din wala din sa ayos Samantalang, bago tayo magsimula, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button. Bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito, panoorin muna natin to. Grabe to. Grabing tawag dito, grabing panibagong propaganda na naman nila laban sa mga Duterte. Ang lupit, panoorin natin. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Kamara sa umano'y extrajudicial killings o EJK noong Administrasyong Duterte, lumabas na iniutos daw ni Senator Bato de la Rosa na idawit si dating Senadora Laila de Lima sa iligal na droga. Yan ang binunyagang self-confessed drug lord na si nakausap na to. Kerwin Espinosa sa pagharap niya sa House Quad Committee. Mukhang mag-ano na naman parang nagko-collaborate sila. Para sa iba pang detalye, makakausap natin live mula sa Kamara si Camille Samonte. Camille, Hi, Camille. ano pa ba ang mga sinabi dyan itong si Kerwin Espinosa? Ano ba mga sinabi dyan? Mismong si dating PNP chief at ngayon May echo kayo. Ayusin nyo nga TV5, nagko-content kami, magsagwa, pakinggan ng boses nyo. Kami pa ba mag-a-adjust sa inyo? Kami nakiki-content, kami pa mag-a-adjust. Senator Ronald Bato de la Rosa ang nag-utos umano kay self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa na idawit si dating Senador Laila de Lima sa illegal na droga. Sa pagdinig ng House Quad Committee, sinabi ni Espinosa na ibinigay ang utos na yan pagkabalik niya sa bansa matapos maaresto dahil sa pagkakadawit sa kaso. Bago yan, napatay ang kanyang amang si Ang daming kaso na karapat dapat pag-usapan nitong House
House committee hearing na to, pero dito sila naniniwala sa mga convicted, no? Hindi ko naman sinasabi na wala na hong pagkakataon magbago yung mga nakulong or mga naging convicted na mga tao, pero halatado kasi. Halatado naman na parang, alam mo yun, parang kaya pinalabas kasi magtitestigo ka. Kasi ididiin mo mga Duterte. No? Tapos paniwalang-paniwala ang mga buhaya. Ayan nagtipon-tipon sila, Ang sama-sama, Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gago! Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa sa loob mismo ng kulungan. Inaresto naman ang nakakatandang Espinosa dahil sa illegal drug possession noong 2016. Kwento ni Espinosa, pinressure at binantaan daw siya ni Senator De La Rosa na idiin si De Lima at iba pang personalidad. Kalokohan yun, kalokohan yun. Kung ikaw ipe-pressure ka, na alam naman nilang pwede mo silang ikanta, di sana pinatay ka na lang. Bobo. Ngayon, sasabihin nyo, Jay, ba't buhay pa siya kung hindi siya pinressure ni Bato? Siyempre, kailangan pang mahanap yung mga kasamahan nito Baka may ibulgar pa to. Tsaka una-una, inamin mong drug lord ka. Tapos ngayon, magkano ka na parang idiniin si De Lima, inutusan ka ni ganito, ganyan. Sus, lumang mga pakulo na yung mga pinagsasabi nyo. Hindi kasi totoo naman kung talagang bakit ka kailanganin ni pressure or takutin. No, di patayin na lang kita. Bakit pa kailangan kitang takot-takutin, hindi ikinanta mo pa ako. Ang lupit. Sa illegal drug trade para sa kanyang kaligtasan at pamilya. Bukod kay De Lima, idinawit din doon ni Espinosa ang negosyanteng si Peter Lim. Kanina, nanindigan si Espinosa na gawa-gawa niya lang ang naging mga testimonya niya sa Gawa-gawa lang daw. Anong klase? pagdinig ng Kongreso noon. Sinunod daw ni Espinosa ang utos ni De La Rosa dahil sa sobrang takot matapos ang nangyari sa kanyang ama. Naging emotional rin si Espinosa nang alalahanin na hindi siya pinayagan ng mga pulis Walang luha. Mamaya, guys, panoorin natin yung full video nito. na makita sa huling sandali ang kanyang ama bago ito ilibing. Kasunod niya, nagsorry din si Espinosa kay De Lima at handa raw siyang harapin kung ano man ang magiging desisyon ni De Lima sa mga isiniwalat niya. Nagbigay din ng mensahe. Siyempre, hindi ka nagagantihan ni De Lima. Diyan, panalo na siya. Gustong-gusto ni De Lima yan, yung tipong siya yung aping-aping. So, siya yung talagang inabuso. Tangina. Ay. Sorry. Diba? Yung gusto ni De Lima, yung tipong pinagsakluban siya ng langit at lupa. Gumawa naman siya lupa. Ay, sorry ulit. Sorry, madudulas ako Ayoko naman lait No, ganyan yung gustong-gusto ni De Lima. So doon, hindi na hindi ka na para parang tawag dito, parang gagantihan ka ni De Lima. Baka mamaya nagsasabuatan ka. Yes. Gago! Galo na kami. Sanay na kami dyan eto naman yung De Lima version of kung buhaya. Eto mamaya panoorin natin full video na yan. si Espinosa kay Senator De La Rosa. Sa ngayon, wala pang pahayag sina De Lima at De La Rosa ukol dito. Ruth, samantala, pinaaresto na rin ng House Quad Committee si Myla Roque, ang asawa ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Kasunod yan ng contempt order laban sa kanya dahil sa 3 beses na hindi nito pagdalo sa pagdinig na kaugnay naman sa Pogo. Ruth? Pati pala yung asawa ni Harry Roque tawag dito, idadamay na nila. So kapag naging ka talaga naging hindi ka pumanig sa kanila, yari ka ito yung full video nito, panoorin natin. Ito yung full video.
Ito yung full video yan. Oo, ito si Laila de Lima version 2 yan, no. Etong congressman na to. Yan ang bagong Laila de Lima daw ngayon eh. Sabi nila yun ha, sabi nila. Panoorin natin. Oy, ba't loading? Laila de Lima kay Ba't mo tinatawag sarili mo? Okay. Laila de Lima kay General Bato at kay Presidente Duterte na lahat nabanggit mo kanina sa iyong testimonya. Una sa lahat, Nabati ko kayo ng happy birthday. Gago! Wait lang ha. Natin, magiganda natin. Lights, camera, action! Una sa lahat, humihingi ako ng kung ma'am, kung nagsubaybay ka ngayon sa hearing dito sa Quadcom. Ayun naman, nanonood yun. Huwag kang mag-alala, Erwin. Nanonood yun, no? Nanonood yun si Bossing. Bossing tuloy. Si Deliva. Alam niya yan. Alam niya yung mga ano nyo na yan. Patawarin niyo po ako Aba, na nadala apakabait mo pala ka. sa na uto-uto sa panahon na yon. Akala ko ba tinakot ka lang? Tapos ngayon, uto-uto. Wait. What the fucking shit, man? But, di ba sabi dun sa report kanina ng TV5, is tinakot daw siya ni Senator Bato de la Rosa. No, tinakot at natakot din siya sa seguridad niya at sa pamilya niya. So ngayon dito, utu-utu daw siya. So ibig sabihin, hindi ka tinakot. Ano ka? Parang ganun, parang sinuhulan ka, parang may tawag dito, may offer sa'yo na maganda na kagad ka naman kumabig, kagad ka naman sumang-ayon. So doon pa lang, dito nyo mapagtatanto na nagsisinungaling to si Erwin Espinosa. Si Kerwin pala, Erwin tuloy. Kilala kasi akong Erwin eh, convicted din eh. Sino yun? Hindi, doon pa lang, di ba, kanina sa balita, napanood nyo. Sabi, is tinakot, pinressure daw siya ni Senator Bato de la Rosa. No? So dito naman, nagpauto daw siya. So hindi ka tinatakot kasi kung nagpauto ka, hindi matuturing na tinatakot ka. Sa madaling salita, kapag nauto ka ng isang tao ay merong ino-offer at merong magandang pinapakita sa iyo, ganun yun. Naku po, bistado agad. O cancel na susunod na hearing, bistado na kayo ng Banateros. Hayop na yan. Ulitin natin ha. Okay, play. Na uto-uto sa panahon na yon na idamay ka po na walang katotohanan naman at ang picture na yon nagkataon lang na pumasyal ang pamilya ko sa baybay at nagkita tayo at nagpa-picture ako. Yun ang ginawa nilang ebidensya. Ma'am, taos ko sa kaloob-looban from my heart. From your bottom of my heart, gano'n, no? I ask, sorry talaga po, ma'am. At Alam nyo, kadalasan itong mga ganitong ganap sa movie ko lang ito napapanood. Sa mga drama. Yun ko napapanood itong mga ganitong ano. kung ano mang plano mo sa ginawa kong pagbuhat-buhat o sala o kalambigitan sa droga o unsay imong buhaton, andam ko mo dawat, ma'am. Pero ang ako alang ihangyo, mangayo ko nimo pasaylo sa akong gibuhat. Kay Hingi daw siya ng pasensya sa kanyang ginawa. Ay naku, bukas ang makalawa may interview si Dilima nito. Baka umiyak-iyak din si Dilima. Sa wakas, nakutan din natin na gustisya. Magsisimba.
Ay, puta, ilan na pa. Naisip ko na naman doon. Bukas sa bukas dito, may mapapanood tayong balita na sila, nagsisimba, binabasbasan siya. Sa bagay, tama naman yung pagbasbas sa kanya, makasalanan siya eh. Diba bukas may paiyak-iyak pa yan pag na-interview na sasabihin, uti-uti na pong lumalabas ang katotohanan. Ganun ang mga dialogue niya ni De Lima eh. Bukas yan. Na-pressure ragyod ko, ma'am. Naluoy ko sa akong mga anak, nga gagmay pa kayo atong panahon na. Patay na akong papa, o ako mamatay, mag-unsa na lang akong mga anak mong gibuhat na ko nga buhat-buhatan ka o magtumo-tumo o istorya kabahin sa kalambigitan sa droga. Once again, sorry kayo, ma'am. Handa po akong harapin kung ano ang plano mo sa akin po. Mr. Chair, can we please have a translation of what he said? Di nakaintindi ng Bisaya si De Lima version 2. The last that I know, I'm the chair of the committee, but now I can become the translator and the interpreter. Ang sabi po ni Kerwin Espinosa, siya ho ay humihingi ng kapatawaran kay Senator Laila De Lima sa kanyang ginawang mga statement implicating her sa usapin tungkol sa droga at gumawa ng kwento, no? Gumawa sila ng kwento para Ngayon, ito ang tanong dyan sa mga congressman. Nakakasiguro ba kayo na hindi pa rin ba gumagawa ng kwento si Kerwin? Kasi nanggaling na mismo sa bungangan nyo na etong si Kerwin ay nangihingi ng pasensya kay De Lima dahil gumawa siya ng kwento. So nakakasiguro rin po ba kayo na hindi siya gumagawa ng kwento that time? Hindi kaya ganon? Baka mamaya gumagawa lang din naman pala ng kwento yang si Kerwin dyan. Kasi eto ang mga tao kung nagawa niya dati kayang-kaya niya pa rin gawin yan ngayon. Ano ba yan? Tanginang yan, no. Bakit ganyan yung nakikita namin sa hearing? Puro nung nakaraan mga nakapreso pa na damit. Nung nakaraan, tas ngayon isang drug lord naman ginamit nyo. Gago! Testigo nyo, pulpul eh. Nung nakaraan, may testigo kayo, hindi rin umubra, yung may daladalang sobre. Asan na, nabisto. So, nawala na agad. Asan na yun? Si Manang, yung may dalang sobre na binibigyan daw siya ni BP Sara. Sana all. Di ba mga banatero, sisipin nyo maigi kung halimbawang totoo man yung sinasabi niya, di ba? Na gumawa-gawa lang siya ng kwento. Hindi kaya niya pwedeng gawin yun ngayon? At eto pa isa, kung gumawa-gawa lang pala siya ng kwento noon para idikdik si De Lima, hindi na kasalanan ng mga Duterte yun. Kasalanan yun ng dalawa yun. Hindi yun connected na halimbawa tinatakot ka ni Bato, ni Senator Bato. Kung tinatakot ka, tapos tawag dito na mind block ako. Kung tinakot ka man ni Senator Bato at itinuro mo si De Lima, problema mo yun. Hindi problema ni Senator Bato yun. Tsaka ito, ba't kita tatakutin? Hindi naman ako tanga. Hindi tanga si Senator Bato de la Rosa na para takutin ka, na alam niya naman pwede mong sabihin yan sa media. Tsaka ito, ang yaman-yaman nyo. Posibleng pang maghirap yung pamilya mo. Gago! Ito sinasabi ko to sa yung mga dating convicted, mga nahatulan, hindi ko nila lahat.
may ano pa naman po kayo para magbago. Pero dito kasi nalalabuan ako dito sa kwentong to dahil bakit ganun na napapansin ko na lang dyan sa House of Representative na yan. Bakit puro mga convicted ang mga kinukuha? So kung noon nga nakagawa sila ng kwento, hindi, 'di ba kayang-kaya din nilang gawin yan ngayon? Ewan ko, ba't paniwalang-paniwala itong mga to? Ano siya, masama doon sa kwento, sa narrative ng pagkaka-involved ni Senator De Lima sa usapin sa droga. At sabi naman niya na handa rin siyang harapin kung ano man yung aksyon na gagawin ni Senator De Lima kay Magpapawa effect niya si De Lima. Siyempre, kailangan magmukhang mabait ngayon si De Lima kasi parang tatakbo ata si De Lima, di ba? Oo, mukhang tatakbo ata si De Lima. So siyempre kailangan maging mabait sa camera. Sasabihin niyan, Kerwin, pinapatawad na kita. Tao lang ako, marunong ako magpatawad. Ganun iyak-iyak na naman yan sa tapos sasabihin niyan, unti-unti na natin nakakamit ang hustisya. Gago! Tangin ng mga propaganda ang puti. kay Kerwin Espinosa. Does that satisfy the good congresswoman from Batangas? I am totally not familiar with Visayan language. How about your message to Senator Bato? Sir, Bato de la Rosa, sana po magbago na tayo. yung yung nahatulang drug lord ka, yung naging convicted ka, at tawag dito, isa ka sa mga alam naman natin ng droga ay hindi magandang gawain yan. Ikaw pa yung magpapayo. Na iwasan natin na gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika na masira ang isang tao kasi Ito lang, Kerwin, at doon sa naggawa ng script na yan. Bakit sa tingin nyo, hindi ba pamumulitika yung ginagawa nyo? kung ganun man si Bato, tignan nyo naman yung ginagawa nyo. Ano ba yan? Para saan yan? Diba? hindi kalyado. Ito isipin nyo maigi ang daming pwedeng pag-usapan. Ang daming kaso na pwedeng pag-usapan. Ang dami yung mga problema nyo nga sa mga lungsod nyo, mga congressman hindi nyo natupag Hindi, sa totoo lang, dapat ang pinag-uusapan nito yung mga budget nila, yung mga nagastos nila kasi dapat yung mga may tumalsik na tinga, sorry. Yung mga tawag dito, yung mga project ng mga congressman, dapat dapat naghihiring sila. Ayun nga yung hearing na yan Tapos pag-uusapan nila yon kasi baka mamaya may mga congressman na hindi talaga ibinubuhos yung pera doon sa project sa lugar nila. Dapat yun ang trabaho ng mga congressman. Kaso, nagtataka ako na bakit puro ganito? Puro sa Duterte nakarekta yung mga ng House of Representative. Anong meron? Wala naman sigurong masama kung ako nagtatanong lang naman ako. Kasi yun ang pagkakaalam ko sa House of Representative, no? Na ang kadalasan na pinag-uusapan diyan ay yung mga budget nyo. Kasi sila mismo. Yung mga budget nila at yung mga proyekto na magagawa nila sa bayan nila, sa lugar nila. Pero ngayon parang bakit ganun? Ano nangyari? Parang nag-iba ehep ng hangin Natin, iwasan na po natin at wag na natin gawin na pilitin na gumawa ng kwento para lang. Kung akala ko ba ikaw gumagawa ng kwento? Kanina sabi mo, pasensya na, Nanay De Lima, Ma'am De Lima, kasi gawa ako ng kwento. O ngayon naman, kay Bato naman ngayon. Gago!
ma-pin down ang isang tao. Yun lang po ang mabigay ko kay Senator De La Rosa na mensahe. At sa ating Pangulo noon ang ano ko lang kasi pinagbigyan ako na makapagbigay ng mensahe. Mr. Duterte, sana po Magbago na. Ano? validate niyo po bawat report na marinig mo sa iyong paligid na ganito, ganyan, si Fulano. I-validate nyo ng maigi para walang taong masaktan. Lalo na ngayon na tumakbo ka ng mayor, huwag kang magpasulsul sa mga nakapaligid sa iyo. Yun lang po. Add food containing bad bacteria, Ursiflora Good. Huwag kang pasulsol. Yan, PRRD. Sabi ni convicted Kerwin Espinosa, huwag ka daw magpasulsol. Gago! Anak ng teteng ngayon yung mga bida sa issue ng politika, no? Mga pambihirang nila lang eh. Ang lupit, may panibagong propaganda na naman sila. Ano naman kaya nito? Bakit sinisira nyo lang mga pangalan? Ang galing nga ng setup nitong mga to eh. Sila yung mag-hearing, siyempre, House Representative nga eh. Ngayon, ang gagawin, pag medyo hindi kumlik yung pakulo na yun, mag-ano naman ngayon si Tamba. Kay Tamba naman yung papuri ng tao. Tapos yung mga aso niya sa baba, ayun, sira na. Gago! Ewan ko kung mananalo pa yan sila pero mababa lang naman boto yan. Tsaka yun nga buti nga ngayon wala naman na daw sabi ng Comelec, wala naman na daw Smartmatic. Diba, na-interview natin dun sa SMNI na okay daw ang Comelec ngayon. At 100% na wala na magiging dayaan. Gago! O kayo ba mga banateros, mga kabiyaya, anong maiko-komento nyo rito? Alam nyo, grabe no, kaya kailangan na talaga natin maibalik ang mga Duterte. Kasi isipin nyo, ayaw ni Marcos ng may namamatay na mga adik. Ayaw ni Marcos na may namamatay ng mga pusher, ng mga drug lord, diba? Wala tayong na kadalasan nga, puro lang droga ang nahuhuli. Puro lang mga nahuhuli, puro lang mga otab, puro mga bato lang. Minsan dinadala pa nga sa checkpoint. So nakita nung first time in history sa Pilipinas yun. Na mayroong 13 billion na pulburon tapos dadalhin sa checkpoint ng isang tao lamang. Tapos bali-balita nga dismiss na nga daw yung kaso na yun. Hindi nga natin alam kung nakulong yung tao doon, no? Kung yung driver ba, kung nakulong ba yun or ano na nangyari. Wala na hong update sila Abalos. Ang masama pa ho nito ay ginagamit pa sa mga kampanya ni Abalos yung about sa 13 billion na pulburon na yun. Check nyo doon, huwag nyo na pala i-check. Ay nga, hanggang ngayon dinahantay natin. Nasaan na yung kaya yung 9 point? Kasi bumaba yun, di ba? 9 billion na hinalang droga na nahuli sa Alitagtag, Batangas. Hanggang ngayon wala nang update. Bigla na lang nawalang parang bula. Kung ipagyabang pa nila noon yun na kesyo the biggest hole in the Philippines daw, di ba? Ngayon wala na silang may pagmalaki. Hindi nila may pagmalaki. Dati sabi may ilalabas pa daw na CCTV, wala rin naman na nangyari. Tapos bawal na daw pag-usapan, bawal na daw ibalita sa TV, bawal nang itapik. Hanggang ngayon bagay
hindi na rin hindi na rin yung bago sa atin kasi ito nga si Kerwin Espinosa, isa sa mga big time drug lord dito sa Pilipinas pero pinakawalan. Si Napoles nga na ang laking pagnanakaw na ginawa sa kaban ng bayan, pinakawalan. Diba? So ano pa ba asahan natin? Wala na, diba? Pero ito lang may masisigurado ko. Pag natapos ang termino ni Marcos, ang dami niyang kakaharapin na kaso. Hindi, totoo yan. At kapag nakaupo na yung mga Duterte, ang daming kakaharapin ng mga kaso ng mga buayang ito. Tayo, hindi naman tayo nagsasalita ng tapos, pero nararamdaman ko yan na pagtapos ng termino ni Marcos, kung ngayon maraming pangbabatikos, kasi yung kay Duterte pangbabatikos lang yung kay Marcos hindi, talagang sureball siya dyan. At marami rin kakanta dyan, syempre. Alam mo, ang mga aso, kapag kahit anong bangis ng mga aso, pag nasasaktan din yan, kumakahol yan umaalulong yan. Diba? O ngayon, kapag alam na nilang masasaktan na yung mga tuta ni Tamba, yung mga aso ni Tamba, magkakahulan din yung mga yan. Kaya abang-abangan na lang natin. So yan mga banateros, hanggang dito na lang yung video natin. Ano may kukomento nyo dito sa panibagong propaganda ng gobyerno laban sa mga Duterte? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So yun, mega love shoutout sa lahat. Kila Ate Anharot, Mami Teresa Arong, Mami Lala, kila Ate Lodi, kila Ate Alexa G, Ate LK, sino pa ba? Oo, basta hindi ko na kayo may say sa lahat, no? Mega love shoutout. Maraming salamat sa suporta at sa mga hero abroad natin dyan. Mega love shoutout. Ingat po kayo palagi sa mga senior citizen na patuloy na sumusubaybay po sa Banateros Brothers. Yan, nandyan sila. Banat Bay, Bustada Coach Oli, Master Judea at ang napakapoging bunso nila na si Jay Guevara. Ako yun. Gago! So yun, ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.